Ang papel na ibinigay kay Lortel ay isang nakatagong bayani. Hindi tulad ng Phonia, si Lortel ay itinuturing bilang isang kontrabida sa simula, ngunit ang kanyang tunay na karakter ay mabubunyag sa ikalawang bahagi ng kwento. Kapag naunawaan ng mga manlalaro ang pagiging totoo ni Lortel, ang kanyang kalungkutan at paghihirap, haharap sila sa isang pagpipilian sa pagitan ng Phonia at Lortel. Nang makita si Ed na kanina pa tahimik, sinubukan ulit ni Lortel na tawagan siya. Ngunit lumayo lang si Ed na ikinatigil niya. Naisip ni Ed, sa ngayon ay hindi siya dapat mahulog sa mga salita nito. Kung mahulog siya sa plano ni Lortel, mawawalan siya ng kontrol. Pero hindi ganun kadaling sumuko si Lortel. Nilapitan niya si Ed at pinakinggan muna siya. Gusto niya talaga itong tulungan. Pilit pa rin lumayo si Ed at sinabihan siyang huwag nangako sa mga pangakong hindi niya kayang tuparin. Huminto si Lortel sa kanyang harapan at sinabing namangha siya nang makita siya. Patuloy pa rin itong natututo kahit sa napakahirap na kalagayan. Bagaman narinig niyang medyo mayabang at makasarili ito, ngunit naisip niya na hindi ito ganoon kahalaga. Nakiusap si Lortel na makinig muna sa kanyang offer. Pagkatapos ay kumuha siya ng 3 gintong barya bilang paunang bayad. Tinanong niya si Ed tungkol sa pagiging malapit niya kay Janica nitong mga nakaraang araw. Pinakiusapan siya ni Lortel na tulungan siyang maging kaibigan ni Janica. Pagkakita ang 3 gintong barya na inilabas ni Lortel, saglit na nagmuni-muni si Ed. Katumbas ito ng ilang sahod ng ilang tao sa loob ng 1 buwan. Ngunit, akala ba niya ay makakabili siya ng mga koneksyon gamit ang pera? Ngumiti lang si Lortel doon. Sinabi niya kay Ed na itago na lang ang pera sa ngayon, alam niya na kung mas marami ang mga tao sa kanyang panig ay mas mabuti. Medyo nagulat si Ed dahil naintindihan na ni Lortel ang kanyang posisyon, nasasali siya sa isang political battle kay Prinsesa Phonia para makuha ang kontrol ng akademya. Kaya napakahalaga para sa kanya na magkaroon ng kakampi ngayon. Napangiti si Ed saglit matapos isipin yon. Sabay tulak ng kamay paarap. Pagkatapos ay sinabi ni Ed na pumayag siya at hiniling na makipagkamay. Naisip ni Ed na ang mga taong mayaman sa buong buhay nila ay madudurog kapag sila ay nahaharap sa kahirapan. Napakadaling durugin ang mga knock-corner na ng ganito. Kahit na para lang sa maliit na halaga, handang ibenta ang kanilang mga pamilya, maging ang kanilang dignidad at respeto sa sarili para lamang sa 1 gintong barya. Madaling mangibabaw sa mga desperado, sa kasamaang palad ay hindi mangyayari. Tingnan ang 3 gintong barya na ngayon ay ibinalik sa kanya. Pakiramdam ni Lortel ay kawili-wili ito. Nakatitig lang siya kay Ed na ngayon ay unti-unting lumalayo sa kanyang paningin, habang si Ed mismo ay nakakaramdam ng sobrang sama ng loob sa ngayon. Kung tatanggapin niya, baka mabawasan ang pasanin niya. Sayang naman, pero kung pagsasamahin niya ang Newbie Crusher at Princess Janica, ni hindi niya maisip kung ano ang mangyayaring masama. Mahalagang iwasan ang anumang bagay na makakapagpabago sa orihinal na takbo ng kwento. Noong gabing iyon, sa kabila ng pagkaharap sa matalas na ugali ni Ed, ngunit hindi man lang nakaramdam ng sama ng loob si Lortel, sa kanya nilapitan si Janica sa kanyang loob ng dormitoryo. Nagulat si Janica nang biglang lumapit si Lortel sa kanya. Ang laging nagkukwenta ng tubo at luje, ay isang matalinong mangangalakal na hindi nagpapakawala ng pagkakataon. Hindi inaasahan ni Lortel na makikita siya dito. Pagkakita kay Lortel na nakalugay ang buhok ay nag-iba siya sa paningin ni Janica. Sa kabaligtaran, ginaisen nito ang walang humpay na espiritu sa loob niya upang gawing isa sa kanyang mga tao si Janica Faylover. Tinanong ni Lortel kung naaalala niya ang insidente sa joint combat training ilang araw na ang nakakaraan. Nagkaroon ng malaking commotion kasi gumamit siya ng intermediate spell na dapat bawal. Matagal na yun, pero gusto niyang humingi ng tawad kung magkaroon siya ng pagkakataon. Sa isipan ni Lortel gusto lang niya makita kung gaano kagaling ang pinakamahusay na mag-aaral sa 2 taon. Nang makita ni Janica ang mga bandage sa katawan ni Lortel, nagkomento si Janica na hindi pa pala naghihilom ang mga sugat nito. Naisip ni Lortel na pero mataas ang kailangan niyang bayaran. Pagkakita kay Janica na mukhang nag-aalala sa sugat niya, agad siyang sinabihan ni Lortel na huwag mag-alala, malapit na itong gumaling.
Para sa kanya si Janica ay tila isang bayani sa isang fairy tale, iniisip niya kung ginamit niya ang kanyang pagkakasala, mas madali ba siyang manipulahin. Pero nagulat siya nung biglang nagtanong si Janica, hindi ba naging maayos ang usapan niya kay Ed? Tapos tinanong ni Lortel kung ano ang ibig niyang sabihin, nakangiting sabi ni Janica, hanggat maaari ay pilit niyang pinipigilan na magsalita tungkol sa mga personal na bagay. Ngunit, ang espiritu ay mahilig makipag-chat. Pagkatapos ay lumitaw ang 6 na figura ng espiritu habang nakangiti parent siya. Sinabi ni Janica na halos umabot sa tenga niya ang lahat ng sinabi niya malapit sa North Forest. Nang marinig ang sinabi ni Janica, pinagpapawisan ang dalaga. Dahil napagtanto ni Lortel ang ibig sabihin nito ay narinig ni Janica ang tungkol sa pag-uusap nila ni Ed. Na-touch naman daw si Janica na payag si Lortel na maging malapit sa kanya. Ngunit ang katapatan ay hindi isang bagay na mabibili ng pera. Para sa kanya, medyo gumagalaw ang approach ni Ed. Tinanong niya si Lortel kung alam ba niya. Pagkatapos ay tumawa siya at nagtanong, masyado ba siyang umarte tungkol sa kanyang sarili? First time niyang maging senior kaya siguro nagyabang siya ng konti. Ito ay nakakahiya. Sa tingin niya ay babaguhin niya ang kanyang pagsusuri sa kanya. Sinabi ni Janica na pupunta siya ngayon. Kailangan ng maraming paghahanda upang makabuo ng isang contact na may mataas na ranggo na espiritu. Siya ay nakakakuha ng mas maraming suporta kamakailan kaya kailangan niyang magtrabaho ng higit pa. Iniisip ni Lortel kung si Janica Failover ay katulad ng mga pangunahing tauhan sa fairy tales, nagkamali siya. Pagkatapos ay tinawag ni Janica ang pangalan ni Lortel. Ngunit patuloy sa pag-iisip si Lortel, isang taong walang pakialam sa mga lakad ng mundo. Siya ay lubos na naniniwala na hindi. Pagkatapos ay sinabi ni Janica na humihingi siya ng tawad noong isang araw. Medyo nasaktan siya dahil sa kanya, di ba? Sa palagay ni Lortel, sa kabila ng pagiging ganap na mulat sa madilim na bahagi ng mundo. Siya ay isang taong nagpapanatili ng kanyang masayahin na personalidad. Sinabi ni Janica na umaasa siyang gumaling siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay umalis si Janica sa dormitoryo at isinara ang pintuan, habang si Lortel ay nakatayong mag-isa at nag-iisip na sinabing mahirap ito, na may pag-aalalang mukha sinabi niya na pero ngayon lang, kakaiba ang tingin ni Janica sa gilid. Pagkatapos ay napunta tayo sa silid ni Janica. Binanggit ni Janica na kailangan niyang magsumikap, dahil masarap talaga kapag may inaasahan ang mga tao sa kanya. Kinabukasan, napakaliwanag ng sikat ng araw kaya nagningning ito sa damit ni Ed kaya natutuyo siya. Nandoon din si Lucy, hindi niya kinaya ang amoy, kaya agad siyang lumipad na naging sanhi ng mga damit na pinatuyo ni Ed para maging kalat-kalat. Habang pinupulot ang mga damit na nahulog kay Ed pagkatapos ay napagtanto ang presensya ng isang tao. Siya ang senior maid ng Ophalos Hall, ang pinakamagandang dormitoryo ng Sylvania Academy, si Belle Maya. Siya rin ang kasambahay na nagpatalsik kay Ed sa kanyang dormitoryo noon. Alam ni Maya na nandito siya dahil madalas siyang pinag-uusapan ni Janica noon. Pero hindi niya inaasahan na mabubuhay siya ng ganito. Tahimik lang si Ed na marinig yon, nagpapasalamat si Maya na nagkaroon ng magandang pagbabago sa kanya. Pumayag lang si Ed dyan habang pinipigilan ang kanyang pagkalito. Ang mga salita ni Maya ay umuugong sa kanyang mga tainga ngunit ang kanyang tingin ay patuloy na umaanod. Ang mga katulong sa Ophalos Hall ay humahawak sa lahat ng uri ng mga gawain sa bahay kabilang ang pagkain ng mga mag-aaral. Sila ay isang piling grupo na perpektong nag-aayos ng bawat gawain. Ang basket na dala niya ay naglalaman ng mataas na kalidad na mga sangkap na tinipon ng mga piling babae mula sa kagubatan. Ito ay mahalagang impormasyon na hindi makikita sa mga libro. Naalala ni Ed, sa episode kung saan naimpluwensyahan ni Maya ang storyline. Habang si Ed ay malalim pa sa pag-iisip, sinabi ni Maya na hindi niya kailangang maging formal sa kanya. Maaari niya itong kausapin tulad nung siya ay nanirahan sa Ophalos. Pero sabi ni Ed hindi niya gagawin, medyo nalito si Maya nang marinig yon. Pagkatapos ay sinabi ni Ed, paano niya hindi igagalang ang isang katulong na palaging nagtatrabaho ng husto tulad niya? Pagkatapos maalala ni Ed, walang episode kung saan direktang naiimpluwensyahan ni Maya ang kwento, kung gayon, hindi masakit para sa dagdag na katulad nila na mapalapit sa isa't isa,
narinig ni Ed ang paliwanag ng iba't ibang nakakain na berry, mushroom, at herbs mula kay Maya. Bumubuti na ngayon ang kanyang crafting skills, nakakagawa pa siya ng fish trap na may 2-star difficulty level. Sapat na ang karne at isda niya ngayon, halos nalutas na ang problema niya sa pagkain. Pagkatapos ay nagpakulo siya ng isang bagay gamit ang ignition. Ang kanyang dalawang pangunahing spell, Ignition at Wind Blade ay umabot na ngayon sa level 10, bagamat ito ay dalawang basic spells lamang. Pero araw-araw niya itong ginagamit, at bago niya namalayan ay umabot na sa level 10. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang herbal tea na pinakuluan niya gamit ang ignition kanina. Ginamit niya ang kanyang pangunahing spell upang magsunog ng kahoy o magluto, na ang kanyang kahusayan sa kaligtasan ay tumaas ng malaki. Bilang patunay, natapos na niya ang lahat ng kanyang gawain, bagaman hindi pa lumulubog ang araw. Sa totoo lang, medyo nag-e-enjoy si Ed dito, pero nagulat siya nang may makita siyang babagsak mula sa langit. Hanggang sa tuluyang bumagsak ito at tumama sa kinaroroonan niya, natamba si Ed dahil sa impact nito, napaungol lang siya sa sakit, hindi malinaw kung ano talaga ang nahulog mula sa langit, dahil napakalakas ng impact ng pagbagsak nito. Lumipad ang alikabok na nagdulot ng kapansanan sa paningin, nalilitong tingin lang ang naibigay ni Ed habang iniisip ang nangyari. Ang tirahan na pinagawa niya ng matigas ay nawasak din ng ganoon, maya-maya, unti-unti na ngayong nakikita ni Ed ang nalaglag kanina, ang nakakagulat ay si Lucy pala ito. Sabi ni Lucy na dahil doon ay halos mamatay na siya.